So, Pisces. Ito yung second week of October reading ninyo, Pisces. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Collective reading lang to. Kunin nyo lang anong tumutugma para sa inyo. Mas maganda kung alam nyo yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo. At kung hindi nyo alam paano mag-calculate ng birth chart nyo, search nyo lang po sa Google. Okay? Meron din po akong pinost niyan sa aking FB page. Pwede nyo hanapin doon. Okay? So, Pisces, ito ay for the period of October 8 to 14. Pero kung mapanood mo to, kahit lagpas na ng October 8 to 14, as long as natagpuan mo, maaaring para sa iyo to, lalo na kung nakaka-resonate ka. Pisces, pwede mong i-pause, i-rewind, babanggitin ko yung lucky day, lucky numbers mo. Pisces, lucky day mo Thursday, lucky numbers mo 54, 20, 31, 33, 34, tsaka 35. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. Paki-like and follow na rin po yung aking FB page, Instagram, TikTok. Mag-send ka lang ng private message kung interesado ka sa personal reading. Yung link at details nakalagay sa description below. Pisces, ano yung overall energy ng second week of October ninyo? Magic works through you. Scarab Beetle Spirit. So, ano yung possible outcome? Be generous of spirit. Wow. Alam mo na yung feel ko dito sa Scarab Beetle Spirit. Parang nagwo-work si universe in mysterious ways para sa iyo. Alam mo yun, may mga time na hindi mo inaakala na magiging possible yung mga bagay-bagay, pero nagiging possible. Alam mo yun, na nagwo-work. Merong magic, some kind of magic na yun yung gumagana ngayon sa sitwasyon mo. No? Yun yung nafe-feel ko no? Magic works through you. You create miracles, you create magic. Merong something about you na you have the ability to make things happen or to create things in such wondrous ways. No? Yung mga hindi mo ina-expect. And yung possible outcome mo is be generous of spirit. So, imbestigahan pa natin yan. Pero, maliwanag naman siguro sa atin, Pisces, ano ibig sabihin ng pagiging generous? So, kung meron kang dapat i-share, huwag mong sarilinin. Yun lang yung ibig sabihin nito. Kung ano man yung bagay na tinutukoy na yan, yun yung outcome mo. I-share mo yan, ibahagi mo yan, huwag mong kulubin sa sarili mo lang. So, kung mga gifts mo yan, mga talent, anything na pwede mong ibahagi sa iba, whether gusto mong makatulong, mag-share, maka-inspire, it could be anything, no? So, maging generous ka. Yun yung sinasabi sa iyo, Pisces. Share, kung ano man yung pwede mong i-share, no? Ibang energies for Pisces. Merong something Pisces about December. Malapit na yan. Parang ina-alert ka lang. Hindi ko alam kung tungkol saan yan, pero merong alert about December. Success assured with good plans and hard work. Malay mo naman, Pisces, na itong success na tinutukoy nitong egg, na resulta o bunga ng magandang mga plano mo at hard work mo, ay maaaring sa December na paparating sa'yo kasi katabi niya yan. Tapos magic works through you pa. Wow! Mukhang success darating sa'yo. Pwedeng hindi mo ina-expect. Pero merong success na paparating sa iyo. And pwedeng by December, ma-achieve mo na yan, success na yan, no?
Wow! Ganda. Ang ganda ng pagbabago. Butterfly spirit. Butterfly spirit tuloy. Butterfly card. A change for the better, Pisces. May maganda pa parating sa iyo or may improvement man lang sa kalagayan mo. Ayan, kung magkakaroon man ng pagbabago, yung pagbabago na yan, walang iba kundi maganda. Pa-improve, paganda. Meron ding sinasabi May next year. Dalawa yung month dito na ina-alert ka. Isang December and isang May. Take note mo na lang yan. Siguro may mga importanteng kaganapan pagdating ng December or May. Queen of Cups, pwedeng energy mo yan since water sign ka. Pero meron ding Queen of Wands, so pwedeng competition. Pisces, dalawang queen ay competition. Karibal, kakumpetensya. Kung sino man yan, katunggali in Tagalog. Diba? Kung meron man competition sa paligid mo, it's part of life, Pisces. Hindi nawawala yung competition. Kahit saan may competition, di ba? So, minsan, healthy yung competition, no? Parang sinusubok lang hanggang saan yung drive mo to push harder na ipakita mo yung meron ka. Minsan ganun Or minsan yan yung way ni universe, pinapadalaan tayo ng mga competition para matest natin yung sarili natin or yung parang mag-excel pa tayo. Para tayo ay mag-push harder doon sa limit natin, sa kaya natin. To improve ourselves. To prove our worth, minsan ganun. So, depende na lang kung paano nagre-resonate sa iyo. Pero pwedeng competition nga ito, whether sa career, sa negosyo, etc., sa relationship, o kung saan man na nag-a-apply sa iyo. Meron, pwedeng may kakumpetensya ka. Magtiwala ka lang. Yun yung sinasabi ni Queen of Wands, maging confident ka lang, Pisces, sa sarili mo. Kasi you are creative. Pwedeng hindi mo nare-realize. So, pwedeng alam mo, gamitin mo yung creativity mo to excel. Gamitin mo yan, yung gift mo, yung talent mo, na alam mo yun, ma-notice kung saan yung talent mo, yun yung gamitin mo. And yun, alam ko, water signs are creative by nature. Gamitin mo yung creativity mo to rise. Okay? Yan yung talent mo, yan yung meron ka, yan yung ibahagi mo. Ayan, be generous of spirit, malamang. Oo. This is your opportunity to prove yourself, Pisces, that you are worthy, that you are good kung saan ka man nilagay. Na magtiwala ka dun sa kakayahan mo, sa talento mo. At i-share mo yan, kagaya ng sinasabi ni Lion Spirit, yun yung outcome mo It's how you express yourself, and also, yan din yung gift na ibinigay sa iyo, binestow sa iyo, kaya mo siya. Gamitin mo siya sa magandang bagay. Gamitin mo siya to inspire, to educate, to make a contribution sa mundo. Kasi ito yung feeling ko, ito yung way mo to contribute sa universe, sa kapaligiran mo, sa humanity. Sabihin na natin, ewan ko kung nakaka-relate kayo, pero may mga, di ba, yung mga taong gifted kagaya nila Mozart, sino pa ba? Nila Da Vinci, diba, kung ano yung gift na meron sila, yun yung, dun sila naging famous at the same time. Yun din yung form ng expression nila sa sarili nila. Paano nila express yung sarili nila? Ayun yun, parang double purpose to
Nafe-feel ko may malalim na connection na kung paano mo ginagamit itong mga talents mo, yung gifts mo, paano mo rin i-share. Okay? Yun yung way para mag-create ka ng magic sa paligid mo. I trust my knowing and follow my heart. O, diba? O. Alam mo alam mo sa sarili mo kung ano talaga yung gusto mo. At pina-follow mo yung passion mo, which is ito, yung talent mo na sinasabi ko sa'yo. Yung talent mo, yun yung passion mo. Alam mo sa sarili mo, very clear para sa in your mind and in your heart, kaya nga you just trust your path and gawin mo lang yung express mo lang yung sarili mo at maniwala ka sa kakayahan mo. Kasi nandun yung magic, Pisces, na ma-feel mo yung success, yung fulfillment. Nandun yung magic. Just follow your heart, your passion. And ibahagi mo, gamitin mo itong gifts mo, yung talents mo. Okay? Doon, tingin ko dyan ka makikilala. Dyan ka magiging famous. Yan yung magdadala sa iyo ng fulfillment, happiness, success. Na hindi mo ini-imagine. Nandyan yung magic Kagaya magic works through you. Kailangan mo lang i-express, ibahagi yung meron ka, yung talent, yung gift na meron ka na binigay sa iyo. Since birth, diba? I'm always rewarded for all I do, diba? Mare-reward ka Ang laki ng progress na nafe-feel ko rito sa Ace of Pentacles mo. Magbubunga at magbubunga itong passion mo na nagpupursigi ka dyan. Following your dreams, following your heart. Magbubunga at magbubunga. At pwede rin na ito yung maging way mo para kumita ka, Pisces. Itong creativity mo, gamitin mo yan. Bukod sa ibinabahagi mo na sa iba yung talento mo, na-amaze sila, na-inspire sila. Alam mo yun, nag-enjoy ka na, na-fulfill ka na, and pwedeng ito rin yung maging source mo ng financial. Posible rin na yung creativity mo, yan din yung magdadala sa iyo ng kita, no? I look back with compassion for myself. So, yan, possible, may potential na makaka-receive kayo ng money or opportunity na kumita. Okay? Potential na kumita with the Ace of Pentacles. I look back with compassion for myself. This is Judgment card. This is a realization, Pisces. Pwedeng meron kang mga napagtanto sa sarili mo na realize. No? Na ngayon, ay mas aware ka na, mas naiintindihan mo na yung sarili mo. Para ka na-enlighten dito, hindi ko alam ano ba itong nangyari sa'yo or isang bagay or sitwasyon na nakapagpa-trigger na para ma-realize mo yung mga bagay na yan na meron parang kinalaman sa pagre-reflect mo sa sarili mo rin. No, malalim pero yun yung nafe-feel ko dyan. So, tignan naman natin yung love life ninyo, second week, Pisces. Hoping, naku, may mga umaasa pa rin dito, pero mukhang may nagbabluff. Alam mo, parang feeling ko, puro paasa lang mapapala mo dito sa person na to kung aasa ka pa, Pisces. Pagdating sa love life mo, mukhang alat, no? Oh. Meron kasing mga umaasa dito Pero wala talaga tong isang to. Feeling ko lang. Hindi siya talaga truthful. At mukhang mauuwi lang sa puro pag-asa ito. Magpapaasa lang yan. O, diba? Saklap pa nito, besh. Lumilitaw yung lasting. Alam mo, kung meron mang naging connection tong person na ito sa'yo, parang hindi siya yung something na serious, more on physical. Ayan, walang malalim na plano na magko-commit siya sa iyo.
ng love talaga. This is more on physical connection. No, may binabanggit nga sexual dyan, forbidden, lasting, okay? O, pwedeng illegal connection pa nga to eh. Malay mo, baka mamaya committed na yan sa iba, or worse, married, or may kajowaan na, diba? Kaya siguro, hindi rin siya makapag-commit. Kailangan mong hanapin yung peace, yung balance sa love life mo. Feeling ko hindi balance to, Pisces. Ikaw ang dehado rito. Ikaw yung pinapaasa. You deserve more. Yun yung sinasabi ko when it comes to balance. Yun dapat yung hanapin mo. That kind of relationship na equal yung give and take at saka balanced. Hindi yung nasosobrahan. Kasi diba, yun naman yun eh. Kagaya niya, halimbawa, sobrang pagmamahal mo dyan sa tao na yan, na kahit pinapaasa ka na lang, asa ka na lang ba? Ganun ba yun? Whether ikaw yan na, pwedeng magkapalit yung energy ninyo. Energy mo yan o energy niya. Okay? So, for your closing message, Pisces, you have distant thunder. Clear the air. May mga bagay na kailangan mong i-get rid of. Hindi ko alam kung ano yung tinutukoy ni distant thunder. Pero you have to prepare or you have to declutter. Kung meron ka mang mga bagay na dapat nang i-let go, i-give up, ito yung sinasabi, clear the air. Okay? Pisces, sana nagustuhan mo to. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.